Video na to, ituturo kung paano bumili ng repossessed cars from bank online. So ano nga ba ang repossessed cars? Ang repossessed cars is yung mga kotse na nahatak ng bangko sa previous owner dahil hindi na sila nakakabayad ng monthly. Bakit mura ang repossessed cars? Kasi ang bangko, ang main goal nila is ma-dispose yung mga sasakyan. So ang importante sa kanila is mabenta agad nila yung kotse. So bakit repossessed cars ang magandang bilhin? Kasi unlike sa brand new na paglabas mo ng kasa is nagde-depreciate agad yung value niya. Naalis mo yung malaking depreciation value nung kotse. So mas mura mo siyang makukuha. For example, itong Mitsubishi Mirage 2024 na nakuha ko, ang brand new price nito is around 800 to 899,000 pesos. Sa repossessed cars, makuha mo lang to around from 400 to 600,000 pesos. Minsan pwede pa kayo makakuha ng mga low mileage ng mga repossessed cars. Minsan may mga 1,000 mileage lang, 1,000 kilometers, 500 kilometers. So, safe ba bumili ng mga repossessed cars? Yes, guys. Dahil bangko ang katransact mo, secured ka na yung documents is 100% legit. Pero pagdating sa mismong unit, guys, nire-recommend ko na i-inspect nyo talaga ng maayos yung unit bago nyo bilhin kasi as is where is sila. Kung ano yung nandun, yun na yung makukuha mo. So, bago kayo mag-bid or bumili ng repossessed cars, is i-inspect nyo ng maayos. Maganda kung meron kayong dalang mekaniko. Ma-inspect nyo yung in and out ng kotse and then yung engine, ganyan, kung okay pa ba. So, mag-start na tayo, no, kung paano. So, nandito ako ngayon, guys, sa tapat ng PC ko, no. I-open natin yung website ng East-West. So, guys, itong website nila, pwede nyo ring bisitahin sa cellphone or tablet ninyo. So, sa cellphone, ganito yung itsura niya, guys. So, ganyan yung itsura ng ano niya, website niya sa cellphone, guys. Makikita nyo dyan. Yan. Parehas lang din halos yan sa PC. Pero dahil para sa akin, mas madali sa PC kasi malaki yung images. So, papakita ko sa inyo sa PC. So, dito guys, sa browser nyo, mag-open lang kayo ng browser nyo. Tapos, i-search nyo lang, East West Banker Repossessed Cars. Tapos, lalabas itong pinakauna, nakalagay yan. Simula ng website nila. So, dito kayo mag-click sa pre-owned cars. Tapos dito, ito yung ano nila guys. So, makikita nyo yung date. Ito yung date, March 19 ngayon. So, yan, makikita nyo dito yung mga brand ng mga kotse na gusto nyo. Tapos yung mga model, kung anong pangalan ng kotse. Pwede rin kayo mamili kung automatic or manual. Meron din mga year model. Tapos ito yung price range. Pwede nyo siyang ibaba or itaas. Halimbawa, kung gusto mo, ang budget mo lang is 400,000 pesos, pwede mo baguhin yan. Tapos kung gusto nyo mababa lang mileage, meron din namang mababa lang mileage. Basta pwede nyo i-ano yan guys, i-taas baba. Tapos pwede rin kayo mamili ng fuel type, yung number coding. Tapos ito yung mga location ng warehouse nila dito. Meron sila sa Axis Tower, Cebu, Davao, Entrata, sa Alabang yan, Megaland, sa Bulacan. So, halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Bawa, Mitsubishi. Ito yung mga Mitsubishi nila, guys. Bawa, specific, guys, na maghanap ako ng expander. Meron silang expander dito, guys. Ayan, no. Tingnan nyo naman kung gaano kababa yung presyo, guys, no. So, ito, guys, ito yung napili ko. Itong expander GLS, no. Or kunwari lang, for content purpose lang guys, itong pulang expander na to is nagkakahalaga ng 612,000 pesos. Year model is 2025 na, so bagong-bago pa to guys. So 23,000 lang yung tinakbo niya. So yun, i-click natin yung bid now. Lalabas itong ESTA. Ito yung chatbot nila guys. So pipindutin lang yung get started. Tapos meron silang mga data privacy. Pwede nyong basahin yan, pwede na rin mang hindi. Tapos do you agree? Yes. Tapos magsisend sila ng OTP sa mobile number mo or sa email address mo, no? So, tatanungin ka kung gusto mo mag-proceed, click mo lang yes. And then, bibigay mo yung number mo. Ang pag-input ng number, guys, is tanggalin yung 0 and then 63. Tatanungin ka kung correct and then yes mo lang. Tapos, antayin mo lang yung OTP na lumabas sa phone mo. So, ayan, lalabas na yung nakalagay. Please enter the number of item now. So, ito yung number ng item, guys. Yung 1225. So, pag tinype nyo dyan, 1225, lalabas yung item nyo, guys, na gustong i-bid. So, ito siya, guys, no? So, pwede nyo yung i-open new tab para makita nyo ng mas malaki. Yan yung details nyo, guys. So, diba? For only
612,000 pesos guys. Naka Mitsubishi Expander ka na. 2025 model guys, no? Tapos, kung gusto niyo mag-bid guys, i-click nyo lang yung yes. So, dahil demo lang tong ginagawa ko guys, hindi muna ako mag-bid, no? Pero pag click nyo yung yes, tatanong kayo kung magkano yung bid nyo and then yung i-input nyo na kung magkano yung bid. So, ang minimum bid price nito is 612,000. So, usually, minsan makakachamba ka. Pag maganda yung unit, minsan makakachamba ka. Kahit dagdag ka lang ng 1,000, 5,000, ganyan. Or 10,000. Pwede ka nang manalo sa bidding. Pero minsan, pagka madami naman nagbibid, syempre, pwede ka rin matalo. So, yun guys, pwede rin kayong kumontak dito. By the way guys, hindi nga pala ako affiliated sa East West Bank, no? Tinuturo ko lang sa inyo kung paano. So, pwede nyo lang din kontakin sila kung gusto nyo. Ito yung number nila, nasa website naman. Meron din silang email address dito. So, yun lang guys. Ito yung ano nila. Basahin nyo na lang how to participate sa bidding process. Importante yan guys. So, once na mag-bid kayo guys at kayo nanalo, i-secure nyo na makukuha nyo yung unit. Yung unit, pwede naman din siyang cash, pwede rin siyang installment guys, no? Kung ma-approve kayo sa bangko. Pagkatapos yung mag-bid, no? Pagkatapos, halimbawa, naka-bid na kayo, after 1 week, malalaman nyo kung kayo yung nanalo sa bidding. Bale, mag-i-email lang sila sa'yo or tatawag or mag-text na kayo yung nanalo do sa bidding. Tapos pag kayo yung nanalo sa bidding, dapat, bale, Friday nila sasabihin sa'yo kung nanalo ka na. Friday. Tapos next week, dapat mabayaran mo na yung unit. Pwedeng mag-down ka na sa unit or pwede bayaran mo ng cash. After mo mabayaran, another week na naman guys, i-release na nila yung gate pass mo. So, tatawag din sila sa'yo or mag-i-email sila na ready na yung gate pass mo. So, makikita nyo dyan guys, yung sa vlog namin, no? Yung may bagong kotse na vlog. Panoorin nyo na lang guys. Ito, yung video na to. Bale dyan makikita nyo guys kung saan yung location ng opisina nila. Doon ka pipirma ng mga documents na kailangan tulad ng mga deed of sale, nandun na sa kanila. So pipirmahan mo yon. Pagkapirma mo, i-release nila sa yung gate pass, tapos kukunin mo na yung kotse. Depende kung saang warehouse mo nakita yung kotse. Tapos noon pag na-release na yung gate pass guys, pwede nyo nang i-claim yung kotse doon sa warehouse. Papakita nyo lang doon sa guard, tapos i-assist na kayo ng guard, no? Na makuha yung unit nyo. Yung documents niya na original ORCR is makukuha nyo siya after 1 to 2 months dahil ipaprocess pa nila yung deed of sale mo, no? Na kailangan i-stamp ng attorney pa yon. So, abutin nyo ng 1 to 2 months bago nyo ma-receive yung email ad nun. Tapos, babalik na naman kayo doon sa opisina nila kung saan ka pumirma para kunin yung original na papers. Tapos, yun na guys. Thank you for watching. Please like and subscribe, no? Kasi 99% ng viewers natin guys hindi nakasubscribe. Thank you guys. Thank you for watching. Darling, you got to let me know.